mismo ng barangay hall. Ayun ho, kung mapapansin nyo yung kulay puti na van, yan po ay barangay patrol car. At sa likod lamang po niyan ay police station. Talamak na talamak po ang bentahan dyan. Ganon din po, mga minor de edad ang mga ibinibenta. Nandito po sa ating studio ngayon, isa pong concerned citizen. Siya po ang magkakwento sa atin tungkol sa talamak na prostitusyon na yan. Wala mo nakapansin? Parang baliwala, parang normal lang po sa kanina yung nangyayari na may bentahan ng laman na mga ganon. May mga barangay tanod na nandun, tapos may mga mobile pa ng pulis. Parang wala lang po sa kanila. So ang sinasabi niyo po, ma'am, alam ng mga pulis natin, ng mga barangay tanod yung nangyari. Pero despite that, nagbubulag-bulagan sila. Parang normal lang, sabi mo. Opo. Tayo muna, ano pong binubugaw dito? Yung nagbubugaw po sila ng, mga bata po. Mga babae. Opo. Ang sunod naming plano, makipag-ugnayan na sa otoridad para sa isasagawang aksyon todo. Meron po kami ilalapit, isa na naman, na rescue operation po. Opo. Ito naman po ay sa Novaliches. Ito po ay sa harap mismo ng barangay hall at police station. Ganun po ba? Opo. So may posibilidad na baka may sangkot po rito na pulis o barangay at baka pumalag po yung mga padrino, siguro po. Baka magkaroon ho ng hindi ka nais-nais na resistance doon po sa mga padrino, sa mga protektor. Opo. Okay, so siguro po dagdagan natin ang puwersa natin sa pagpunta natin dito. Opo. Sa rescue nito. Kung mga ganyan po kasi Sir Rocky ay kasama po natin ang hindi lang ang DSWD kundi pati po yung iyakap po ng DOJ. Yan po pagka po inoperate po namin, interagency po kami, hindi lang po CIDG. Matapos naming dalhin sa otoridad ang nakalap na impormasyon tungkol sa prostitusyon, ikinasabuling pag-arangkada o Plan Batang Magdalena ng wanted. Tapos meron tayong 4 na group of customers. Pagdating sa SB Plaza, maingat na pumuesto ang aming grupo. Ang mga operatiba, kanya-kanya nang nakihalubilo sa mga tao. At may mga lumapit ng bugaw. May bata? Meron. Ilang taon? Ang sa D7 ka. Wala nga mga 14, 15. Parang ang 14 lang sa dispersion na kuya, 14. Magkano? 1,000. Sa kada booking na nagawa ng mga operatiba, dinala nila sa sasakyan ang mga Magdalena. Ang lantarang pagbebenta ng laman ng mga bugaw, pasikretong nasabat ng mga operatiba. Ang mga bugaw at Magdalena, idiniretso na sa CIDG. Todo agapay ang mga social worker ng DSWD sa 8 babaeng nasagip. 2 sa kanila, ang minor de edad, kabilang na ang 14 anyos na si alias Mona. Sa CIDG namin siya unang nakilala at dito namin narinig ang kanyang kwento bilang Batang Magdalena. 3 bugaw na sa kote ng mga operatiba at isa sa kanila ay 18 anyos. Ang binatilyo na una na naming nakatransaksyon sa tinuturong pugad ng bentahan ng laman. Ang isa namang nahuli, nagpapalusot pa na hindi naman daw dapat kasama sa mga inaresto. Pero nang binuga mo ba siya? Hindi po. Or may binuga ka ba iba? Wala. Ay, hindi. Nagpahanap kasi siya ng kasama. Paano kasama? Sa babae. Ngayon, pinuntahan ko yan ang kakilala kong kaibigan. Hindi naman talaga siya binuga. Pero, teka lang kuya, ikaw ang kuhang-kuha sa aming kamera na nakikipagtransaksyon sa bentahan ng laman. Ang sa D7 ka. Wala nga mga 14. Parang ang 14 lang sa dispersion. Kaya wala kang lusot sa kasong kriminal na isasampa sa iyo ng otoridad. Prostitution, ang mga babae, hindi na natin ito hinuhuli Unlike before, ang trato na natin dito, biktima na sila. Ang hinuhuli natin dito at pinaparusahan at pinoprosecute natin sa korte, yung mga bugaw. Na yung sa kaso na ito, yung nahuli natin na 3, sila yung ating ipoprosecute. At dun sa kaso na ito, ay no bail sila kasi merong minor merong 14 anyos lang. Alam nila 14 anyos, and yet sa konting halaga ibinibenta nila yung bata. Ngayon naman,
Oras na para singilin natin ang mga walang muwang na pulis at opisyal ng barangay. Ito pong ating plaza, that is a public place. Kung may nakaupong mga babae dyan, hindi naman natin sila pwedeng basta damputin. Magkakaroon ng violation of human rights yun. Unless merong complainant na magko-complain. Ngayon, kung ang kino-complain naman is minor, hindi rin natin pwedeng makasuhan. So there is really a problem sa ating batas regarding the minor. Sir, shh! Sisihin pa ba ang batas? Bakit kami at ang iyakat ay may nagawang aksyon? Sunod naming inusisa ang barangay Novaliches proper na nakakasakop sa SB Plaza. Talagang hindi ko talaga tinatantanan yan na pinapahuli yan. Ang problema naman yan, pagka pinakawalan ng mga DSWD na yan, kinabukasan, babalik na naman sila. Nangako si Kap na paigtingin pa nila ang pagbabantay sa plaza. Siguro mag-usap kami kay Colonel Mendoza uli, na yung sinabi ko sa iyo, para magkaroon kami dyan talaga ng 12 oras dyan na pagbabantay, para yung mga bata na yan talagang mawala na yan. Kung paghuli at pagsagip ang nakaatang na responsibilidad sa pulisya, mga programang rehabilitation naman para sa mga nasagip na biktima ang tungkulin ng DSWD. The next hearing, we have to go to the respective local social service and we have to conduct a home visit para makita namin kung nandun pa yung bata. Hindi namin basta ibigay yan kasi may responsibility ng social worker ng bawat municipality na i-assure nila na ma-monitor nilang mabuti yung bata. So, follow up namin din dun sa social worker through the barangay in the respective locality. Ang layunin ng wanted ngayong gabi ay di para usigin, tugisin o husgahan ang mga kababaihan na nasasadlak sa prostitusyon, kundi para sila ay sagipin dahil sila po'y mga biktima rin. Ako po si Rafi Tulfo. Magandang gabi. Sa anumang reklamo ng pang-api at pang-abuso, maaari kayong tumawag sa Wanted Hotline o kaya't mag-text sa mga sumusunod na numero. Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago.